Yung misis ko, kasi nung nandito na ako, nag-a-apply ako ng, ewan ko, permanent resident ba yung pina-applyan ko nun. Kailangan ko ng NBI. Ang ginawa ko, pinakuha ko na lang yung misis ko. Yun, nagbayad siya. Nagbayad siya ng, magkano, 350? Ano na? Aasikasuhin na sa loob. Pero, di ba, kailangan mo pa maglabas ng pera para mapabilis yung proseso mo. Which is, makikita mo, kaya naman nilang gawin kahit walang bayad, di ba? Wala pa rin. Ngayon wala pa rin mail. Yun. Nag-check lang ako ng mail kanina kasi 'di ba meron pa rin rito. Ongoing na protesta ng Canada Post, yung rito, yung mailing system dito. Hanggang ngayon ilang linggo na wala pa ring mail. 'Di ba nahuli ako ng dito sa driving ko. Ngayon, i-mail yun yung di ko alam kung ano na mangyayari. Wala akong nare-receive, wala namang email. So, kailangan ko sigurong tawagan yung MPI. Malamig na. Diyos ko po, na ngayon? Nag-single digit na yung temperature. 1 lang yung ngayon, temperature. Kaya, sigurado, mag-i-snow na. Kasi yung mga katabing mga bayan dito ng Brandon, nag-i-snow na. Yung sa Regina, sa Saskatchewan, yung tropa natin dyan, shout out kay Ruiz. Tropa yun sa Pilipinas, siya yung nag-aayos ng ng laptop, ng PC ko sa Pilipinas dati. Ngayon nandito na rin siya sa Canada. Ngayon nag-snow na raw doon. Kila Boss Mark, nag-i-snow na. Ewan ko lang kung malapit na rito kasi last year parang end of November pa nag-snow Ngayon pa lang, kalagitnaan pa lang ng October, ang lamig na. Kaya ang gagawin ko, ilalagay ko na itong mga to. Yan, yung mga sandbag na yan, ilalagay ko na sa loob ng sasakyan. Kasi alam nyo naman, pagka walang sandbag tong sasakyan, magaang yung likod niya, itong truck. Tapos pagka nag-snow na at madulas na yung daan, pumapalo yung likod pagka wala siyang laman. Kaya naglalagay niyan yung mga sandbag na yan para counterweight. Alas 11 na ang ang temperature 6. Yan. Itong mga to ilalagay ko lang dito. Actually yung iba naka sinako ko na to bago mag summer. Ang problema itong nasa ilalim, kaya kinuha ko to sa trabaho. Hiningi ko sa boss ko yung sako na yan. Nasira iba na yung lamig. Yung mga anak ko nga lalakas ng loob ayaw pa mag-jacket na makapal. Kaya pa rin nila. Bahala kayo. Good luck. Mukhang pandalawang tao to na trabaho pero ayan, yan ang hindi namin namimiss dito sa Canada, ang winter. Pag gusto mo maganito kunyari nakatrack kayo, kailangan pang bumili nito sa Canadian Tire. Meron ganito sa Canadian Tire, pero punit na rin pala tong isang kulang ako, kuha nga ako ng isa pang sako. Nakuha. Paubos na isang bigas. Alam niyo naman, bigas is life dito sa Canada. Pero malamig na. Sa susunod yan, mag-ano na kami. Pang winter na kami lagi. Yes. Apat. Ang gagawin ko dyan, tig-2 gulong. Papatong ko. Para Pero may mga nagmumo pa rin may nagmumo pa rin ng lawn. Kahit na. Tignan nyo naman yung paligid. Ang gloomy.
Kaya ano na eh, winter is coming. Ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay, nagsipasok sila lahat. Ako relax lang eh, chill lang. Dalawang sako pa lang, pagod na ako. Kaya rin ako nag-video. Hindi ito yung usual time ko ng ano eh, paggawa ng video eh. Kasi walisan ko kaya muna. Ayan, walis tayo. Ay nako, yun, malinis na. Yun yung sinasabi ko, na marami kasi ako nakikita sa mga post natin. Diba yung tax natin, tayo na nga nagbabayad, mga ganyan-ganyan. Tapos ang problema pa, tayo na nga yung nagbabayad, pupunta tayo sa lugar na pagbabayaran natin sa ano natin, sa munisipyo, ganyan. Punta parang tayo pa yung ano, yung nagmamakaawa na magbabayad kami. Parang alam mo yun, yung mga nag-aasikaso sa inyo dun sa loob na mga tao, sila pa yung parang nakasimangot, sila pa yung galit. Alam mo yun, ang pangit ng serbisyo ng ano natin, ng sa government natin, sa mga government offices natin. Kung kunyari kayo magbabayad ng ano, kunyari kukuha kayo ng mga mayor's permit, kasi na-experience ko yun bago pumunta rito eh. Ang dami mong pagdadaanan, di ba? Sa totoo lang, pwede naman sanang mga online na lang yun, kasi dati pa man nung nagtatrabaho ko sa social housing, parang gusto nang ma-achieve ng Pilipinas yung mag-paperless. Wala, parang ano tayo, parang tumatandang paurong yung Pilipinas. Basta ang dami mong pagdadaanan, kaya pumunta ka sa ganitong window, dapat meron kang ganitong ano, ganitong dokumento para ano, basta napakadaming steps para lang sa isang transaction, para lang sa makakuha ka ng isang papel na dati parang normal lang sa atin, lalo na sa akin, parang normal lang yan na ganun talaga yung proseso eh. Siguro ganun naman talaga lahat. Hindi. Ngayong napunta ako rito sa Canada, ito lang yung pagkuha ng lisensya sa ano, sa dito sa Canada. Ano lang kailangan nila? Yung SIN number mo lang, yung passport ko lang. O yun na, wala nang ibang papel. Tapos pumunta ka rito para mag ano, learners, yung mag-exam ka. Tapos pagkatapos yun, yun na. Walang masyadong transaction na nangyari. Walang pagpapahirap, walang pila, mga ganyan. Di ba sa atin dyan sa Pilipinas, kailangan mo pa dumaan sa ano, sa pagkahaba-habang pila. Eh, hindi mo naman maano na may pila kasi ang tagal nga ng serbisyo sa loob, kaya nagkakaroon ng pila. Kung smooth sailing sana yung ano, yung transaction, wala namang ganung pila dapat eh. Simula pa lang, pagpasok mo pa lang, haharapin ka ng hagad ng fixer. Sir, baka kailangan mo ng ganito, ganyan, para mapabilis ka. Ano kagad yan? Isang uri na rin ng ano eh, parang pangungurakot yung ganun eh. Kasi oo, sasabihin natin na gusto lang din tumulong at gusto lang din kumita ng mga fixer na yun. Kaya lang, dapat wala namang ganun eh, kung maganda yung serbisyo ng Pilipinas, di ba? Tapos pagdating mo sa loob, ang haba, bukod sa mahaba na pila, ang daming mga windows. Puta, ang daming windows na yun, 10 kunyari. Ang bukas lang 2. Yung mga ganun, yung bulok na sistema ng Pilipinas. Tapos meron pa itong latest lang. Hindi ko alam kung LTO ba yun, yung post na yun. Pakita ko dyan sa inyo. Dapat meron daw ano, online fee ba na transaction, pero kailangan mo pa ring bayaran sa ano, sa mismong opisina na GCash. Yung mga ganun, mga simpleng ganun lang na ano eh, na pangungurakot na yung mga ganun eh, di ba? Na dapat wala naman yung ganung mga babayar dito sa Canada. Pag kunyari, di ba, ultimo mga magpapaserox ka sa ano, sa Pilipinas, may bayad pa. Kunyari, oy, yung ano mo, kailangan ng ano to, ng Xerox copy na ito. Pupunta ka sa lugar na merong Xerox machine, magbabayad ka doon para ano. Hindi eh. Dapat yun, libre ng mga serbisyo yun eh. Dito pagka kunyari, kailangan ko lang itong ano mo, kailangan ko ng copy na ito, kukunin niya yung papel mo, isi-Xerox niya kasi gagamitin niya eh. Yung mga simpleng ganun lang na dapat, ewan ko, parang nagrarant lang ako eh. Kasi napapansin ko lang na dumadami yung mga ganitong reklamo sa social media eh. Which is, dapat pansinin naman talaga natin. Dati kasi nung nasa Pilipinas tayo, ako, parang akala mo normal lang eh. Pero ngayon makikita mo, maikukumpara mo sa ibang lugar. Sabihin natin, oh, iba yung Canada. Pero dapat ganun yung serbisyo na
nakukuha natin sa government natin sa Pilipinas. Kasi pareho lang din naman tayo na nagbabayad ng tax, di ba? Puta, ninakaw na nga yung tax mo, hindi pa mabigay yung magandang serbisyo sa mga ganyang transaksyon, di ba? Parang nakakabwisit lang. Naalala ko dati, pagka kukuha ka ng NBI, sobrang haba ng pila. Kailangan mo maglaan ng ilang araw para makuha lahat ng mga dokumento. Kuha ka ng NBI, kailangan mo ng isang araw. Yung misis ko, kasi nung nandito na ako, nag-a-apply ako ng, ewan ko, permanent resident ba yung pina-applyan ko nun. Kailangan ko ng NBI. Merong mga gumagawa niyan dito na pupunta ka pa sa Winnipeg. Ang ginawa ko, pinakuha ko na lang yung misis ko. Yun, nagbayad siya. Nagbayad siya ng magkano, 350 para aasikasuhin na sa loob. Pero, di ba, kailangan mo pa maglabas ng pera para mapabilis yung proseso mo, which is makikita mo kaya naman nilang gawin kahit walang bayad, di ba? Kasi yun yung serbisyo na binibigay dapat nila maging convenient sa mga taong bayan. Puta, kailangan mo magbayad para maging para mapabilis yung hinihingi mo na papel sa kanila. Anak ng beklog. Paano yung mga mahihirap? Dun pa lang. Kasi isipin mo, kunyari ordinaryo yung merchandiser, magkukuha ka ng, kunyari magre-renew ka ng kontrata, maghahanap ka na naman ng mga ganyan, mga NBI clearance, mga ganyan. Absent sila ng isang araw, tapos ang isang araw nila na bayad 95 na ba ang minimum natin. Tapos wala na sila nung buong isang araw na sahod na yun. Tapos uubusin pa nila yung oras nila. Wala na sila magawa. Nandun lang sila sa pagkuha ng kung ano-anong papel na hinihingi ng mga kumpanya natin dyan sa Pilipinas. Ang pinakaayoko pa sa Pilipinas yan, yung mga simpleng papel lang na ginagawa nilang requirements. Dito hindi yun din yung pinaka-convenience namin dito sa Canada, na hindi ka nakahanapan ng kung ano-anong dokumento. Basta kausap mo, meron kang dalang yung SIN mo, yung SIN number. Yun na yun. Hindi na nila hahanapin kahit ano. Ang galing ng sistema, which is wala sa Pilipinas. Nakakabwisit. Ewan ko, baka paulit-ulit na lang ako, pero yung kasi yung nakikita ko at napapansin ko sa sa social media, ang daming lalo na yung sa government natin na walang action. Ang lakas na sasabihin na naman may kukuman dyan, lakas ng loob mo, nasa Canada kasi. Oo, kailangan nating magreklamo, hindi lang naman para sa akin to para nga sa inyo yan na nandyan, na dapat kayo ang pumapansin, kasi kayo ang nakikinabang sa mga serbisyo dyan. Kung meron pala kayong yung mga experience na ganyan na nakakabwisit sa mga government natin, offices natin, yung kunyari may kinukuha kayong mga papel ganyan na basta i-comment nyo nga sa baba. Yung kunyari natarayan kayo ng sa cashier, yung mga ganyan. I-comment nyo sa baba. Yun lang muna at ako'y papasok na. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.